Hula ho mga ka-angel, tara! I-explore po natin ang Glacier National Park dito sa Montana. Let's go! Mga ka-angel, napakaganda! Woo! 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 Bumaba po tayo mga ka-angel. Oh, yun oh. Ganda talaga mga ka-angel. Panalo. Going to the Sun Road dito sa Montana Glacier National Park mga ka-angel. Wow! Very unique. Mala Jasper to mga ka-angel. Woo! Bucket list mga ka-angel. Taas mga ka-angel oh. Siebe. So mga ka-angel, andito tayo ngayon sa Sea Bend, Glacier National Park dito sa Montana, USA. At kaya po tinawag siyang Sea Bend kasi paikot po siya, parang siyang U-turn. At maganda po, makikita po yung mga mountain, yung mga trees. Nag-yellow po siya dahil fall season ngayon dito. At maganda po yung view mga ka-angel. Very famous po itong going to the Sun Road, isa sa mga scenic road to drive in the USA or even in the North America. So ayan mga ka-angel, nakita nyo po yung view at napakataas po yung location po namin. At buti na lang at maaraw, wala pa pong snow. Kaya nakapag-travel tayo ng maayos dito sa going to the Sun Road. Ganda mga ka-angel. Ganda mga ka-angel. Going to the Sun Road. So ayan mga ka-angel, yung nakikita nyo pong mountain na yan, yan po yung Mount Siye. Kaya tinawag din po yung paliko dito na Sea Bend. Dahil po yan po yung pangalan sa mountain, yung mataas po dyan sa yung nakikita nyo mga ka-angel. So yan po ang Sea Mountain na isa sa pinaka-highest po na mountain dito sa Glacier National Park. At ipinangalan po yan after po ng isa sa mga pinakauna pong nanirahan dito sa area na ito, na ang name niya po ay Siye. So yan po yung facts about dito sa area po na ito mga ka-angel. So tuloy-tuloy po ang pagdadrive natin mga ka-angel. At pupuntahan po natin naman yung pinaka-highest na elevation dito sa Glacier National Park. Yan po yung Logan Pass. At meron din po dyan yung mga visitor center. At saka malaki din yung parking. May mga kumbaga rest area din po lahat na nagka-travel dito sa Glacier National Park, especially po dito sa going to the Sun Road dito po sa Montana, USA mga ka-angel. So approaching na po tayo ng Logan Pass mga ka-angel. At po yung mountain po na yan, yan po yung Clements Mountain. Katabi po yan ng Logan Pass. At may mga hiking po dyan. At meron kayong makikitang mga hidden lake. May maganda pong lake yan sa katabi ng mountain na yan. Accessible by hiking. So maganda po siya mga ka-angel.
Dito sa area na to mga ka-angel, may mga stopan, yung mga viewing point. Pwede po kayo mag-stop dyan at kumuha po kayo ng mga view. Maganda po yung view dyan mga ka-angel, lalo ngayon nag-yellow, fall season. Yung mga bundok, mga mountains ay may mga yellow siya, may mga reds, ganyan. Maganda po yung view mga ka-angel, nakaka-miss po yung view pag nandito po kayo in person. Tapos may tunnel po dyan mga ka-angel bago mag-Logan Pass. May mga viewing point din po malapit po sa tunnel. So magdahan-dahan kayo kung approaching kayo dito para hindi nyo ma-miss yung tunnel at saka yung viewpoint area na pwede kayong mag-stop mga ka-angel. At remind ko lang, huwag po kayo mag-overspeed kasi may mga officer po dito. Oh my God mga ka-angel, oh. Mga ka-angel, ang ganda, taas dito, oh. Nakakamangha mga ka-angel. Wow. Oh my God. Alam niyo mga ka-angel, at pagka nandito kayo in person, ma-appreciate yung sobra po tong lugar na ito. Ang ganda po mga ka-angel. Alam niyo pag nagpunta po kayo ng Jasper, Alberta, almost similar po yung itsura dahil po yung mga Rocky Mountains. At dito po ay napakaganda po yung scenic view talaga mga ka-angel. Kaya one of the best scenic road to drive in the USA or even in the North America. Ang ganda ng paligid talaga mga ka-angel at napakataas po yung location namin. Kaya nag-raise po yan ng araw na more or less 6,000 feet yung area na po namin mga ka-angel. Oh, ganda mga ka-angel, ang taas. Wow. Going to the Sun Road mga ka-angel. Wow, ang ganda. Oh. So drive na tayo ulit mga ka-angel at papunta na tayo ng Logan Pass. Mag-stop over lang tayo dito sa Logan Pass sa Visitor Center at titingin tayo ng mga information or magagandang view kasi dito po yung highest point or highest pass dito sa Glacier National Park or particularly dito sa Going to the Sun Road. At tingnan natin din yung mga mountain. Diyan mo yung Clements Mountain sa left mga ka-angel. At dyan po sa kabila nyan, accessible by hiking, ay may maganda po dyan na lake. Ayan po ay Hidden Lake. At maganda po mga ka-angel. So siguro hindi natin mapupuntahan dahil may mga kids tayo.
At siguro pag lumaki na, try natin balikan at mag-hike po tayo para makita po yung hidden lake dito sa Logan Pass. Kita yung mga ka-angel at nagyayelo talaga yung mga mountain. Alam mo yun, napakataas po dito mga ka-angel. At saka napakaganda to po talaga kasi nagyayelo po. Green combination po lahat ng kulay dito sa area na ito. Yan, oh. Tapos may mga Rocky Mountain, may mga snow sa taas na. Yan mga ka-angel, oh. Ang ganda, oh. Lapitan natin to mga ka-angel, yung sign na ito. Tunnel mga ka-angel. Tayo saglit mga ka-angel kasi may maganda pa palang viewpoint dito bago mag-tunnel. So ayan, mag-drive na tayo ulit mga ka-angel. Ayan, oh, pa-approaching na tayo ng tunnel sa Logan Pass. As a reminder pala mga ka-angel, pagka pupunta po kayo dito sa Going to the Sun Road, dito sa especially sa dito sa area na ito, ay wag po kayong magdadala ng trailer o kaya mahabang mga car, mga RVing mahaba kasi bawal po dahil very narrow yung daan, steep, mataas, delikado po at saka may fine po, may multa po yung mga lalabag at hindi sumusunod sa patakaran nila dito. So sundin na lang po natin para maiwasan po yung mga aberya. So ayan mga ka-angel at papasok na tayo dito sa tunnel na malapit po sa Logan Pass Visitor Center. At nakikita nyo pa rin po yung mountain ng Clement. So maganda po, parang Jasper po yung tsura mga ka-angel. Ayan, ayan. Sa approaching na po ng tunnel mga ka-angel at napakaganda po talaga dito sa area na ito. Ayan na mga ka-angel, papasok na tayo ng tunnel. Ayan, ganda rin niya oh, kasi talagang inano sa bato na ano, bundok. So pag ganito mga ka-angel, pagka lagpas mo ng tunnel, tapos bubungad sa'yo, napakaganda na namang view. Para ito. Oh, ayan. Ayan na po yung mountain, yung Clement Mountain mga ka-angel oh. So approaching na po tayo ng Logan Pass at ingat lang po sa pagdadrive mga ka-angel kasi napasikip po talaga yung daan dito. Hindi nila pinapayagan yung mga trailer, yung mga mahabang car dito kasi very narrow po yung mga roads at delikado mga ka-angel at napakataas po talaga yung road. Maaring may mahulog o ano dahil sa sobrang laki po yung dadalhin ng car. Kaya advisable lang po yung mga maliliit at saka may multa rin po kasi pagkali na bagyo yung patakaran na more than yung sa required lang po na haba ng car. So dito rin sa Going to the Sun Road mga ka-angel at bago kayo pumunta, i-check nyo muna yung website ng Glacier National Park sa Montana at makita nyo yung mga closing. Nagko-close po ito mga ka-angel during the winter kasi delikado. Yung avalanche, delikado, yung mga rocks, ganyan. Maaring tumama po sa mga motorista. At saka meron din po silang mga reservation sa entrance sa east at west. Dito kami sa St. Mary
Sa St. Mary wala pong reservation sa entry, pero dun po sa bandang kaliwa na malapit po sa Lake McDonald's ay meron pong reservation. So pagka may reservation, hindi kayo basta-basta makakapasok sa Going to the Sun Road. At hihintayin nyo lang po yung oras na papayagan na po lahat na mga motorista, yung parang walk-in. So ayan, approaching na tayo ng Logan Pass Visitor Center mga ka-angel. At mag-stop tayo saglit dito. Titignan natin kung may time pa tayo mag-ikot-ikot sa Visitor Center. Pag hindi naman po ay diretso-diretso lang po tayo, dahil tulad po ng sinabi ko, kami ay balikan lang po mga ka-angel. At from Calgary, it takes only more than 3 hours, just like papunta ka lang po ng Edmonton. So malapit po talaga dito mga ka-angel, at highly recommended po sa area na ito. Pagka mahilig po kayo sa mga nature, mga scenic view, ay napakaganda po dito mga ka-angel. Sa mga kapatid natin na takot po sa height, huwag nang po masyado kayong titingin kasi napakataas po talaga mga ka-angel. Kaya pero napaka-unique po, very amazing place po yung area. Ayan mga ka-angel, ayan yung Clement Mountain mga ka-angel, yung may yellow, parang mala Jasper talaga siya. Tulad ng sinabi ko mga ka-angel, pagka mahilig ka sa hiking, dun po sa kabila ng bundok na yun ay meron pong tinatawag nilang Hidden Lake. So mala Lake Louise o kaya mga Peyto Lake or yung mga lakes po sa Banff, sa Jasper area yung itsura. At maganda po mga ka-angel. So ito na po mga ka-angel, malapit na tayo sa Visitor Center and Logan Pass, pinaka highest pass dito sa Glacier National Park. It's around more than 6,000 feet or 7,000 feet or yung taas niya. So ayan mga ka-angel, approaching na tayo dito. Alam nyo mga ka-angel, October na kasi tayo dito pumunta. Medyo less cars na kasi yung iba kasi usually nagta-travel po sila dito mga ka-angel mga summer. So expect po na sobrang dami pong mga tao dito talaga, mga cars. Kaya nililimit talaga nila yung mga reservation sa pagpasok dito sa National Park, especially dito sa Going to the Sun Road. So ayan mga ka-angel, so always check their website first before going to the Sun Road. Kasi po ay hindi kayo papayagan talaga kung wala kayong reservation. Like po nangyari sa amin sa Yosemite National Park sa California, hindi kami pinapasok kasi wala kaming reservation. Hindi kasi kami nag-check sa website na meron po kasing reservation doon sa Yosemite that time. Kaya pero after 4 PM pwede na pong walk-in. So ang ginawa po namin, nag-antay kami ng 4 PM para makapasok po sa Yosemite. Kasi andun na rin po kami mga ka-angel, kasi doon po yung way namin pabalik po ng Canada that time. So ayan mga ka-angel, at harap tayo ng parking. Yan mga ka-angel, ang ganda nung Clements Mountain na yun, oh. So dito, banda dito kayo mag-park kung gusto nyo mag-hike papunta po sa Clements, and then andun po yung Hidden Lake na ang ganda po ng view mga ka-angel. Kung mag-check kayo sa mga internet, sa mga social media, yung mga nagpupunta doon, napakaganda mga ka-angel. Napakaganda po yung lugar na yon sa may Hidden Lake. Mga ka-angel, andito tayo sa Logan Pass Visitor Center. So ito yung parang pinakakalagitnaan po ng Going to the Sun Road. So nag-picture mo tayo dito, nag-video muna tayo mga ka-angel. So ayan mga ka-angel, yung view po pagka nandito kayo sa Logan Pass Visitor Center, napakaganda po talaga yung view ng mga mountain mga ka-angel, oh. Logan Pass Visitor Center po. Yan. Diyan sa kami galing mga ka-angel, oh, sa mga bundok na yon, doon kami nagpicture kanina. A few moments later. So ayan mga ka-angel, at paalis na tayo ng Logan Pass. At tuloy-tuloy pa rin po yung pagdadrive natin, at tutumbukin po natin yung kabilang side, yung kabilang dulo niya dito sa West Entrance, at madaanan natin yung Lake McDonald's mga ka-angel. Sikat po siya dahil malakristal o napaka-clear po yung lake doon.
So habang papunta tayo dun mga ka-angel ay stop tayo sa mga magagandang spot o viewpoint at kukuha tayo ng mga videos, mga pictures. Ayan mga ka-angel, tingnan nyo yung daanan, napakanaro, napakasikip, at saka dito sa right mga ka-angel ay parang masasagi na yung karnin nyo, lalo pagka medyo malaki ang dala ninyo, parang feeling masasagi na ng mga bato na nakausli o yung parang nakahang. Ayan mga ka-angel, oh. Kaya pagka walang car, minsan kinakain ko yung gitna. So, ayan mga ka-angel, oh, ayan, napakaganda. At titignan natin yung kabilang side naman mga ka-angel. So, nandito yung nakikita natin kanina. So, titignan natin yung kabilang side naman mga ka-angel. So, mga ka-angel, bakit po tinawag na Going to the Sun Road? Ay based po sa mga facts at mga history sa area na ito. Yung mga unang mga taong nakatira dito, yung mga American Native, ay tinatawag po nilang sacred tong lugar na ito. Sa taas din po niya yung road ay tinatawag nilang isa path going to the sun, something like that. At saka at meron din pong mountain dito na Going to the Sun Mountain, kaya kinuha po din nila yung pangalan ng Going to the Sun Road sa mountain, at saka yung mga paniniwala ng mga kapatid nating unang nanirahan po dito sa area na ito. At saka mga ka-angel, since October na po kaming pumunta dito, ay konti na lang po yung mga falls, yung patak ng water, kaya hindi na masyadong malakas po yung parang agos ng mga waterfalls. So August po ang the best para makita yung lakas po ng waterfalls. Maraming waterfalls dito mga ka-angel, tabi-tabi ay may magandang view. So may mga madadaanan din tayo along the road. So kaya pumunta kami ng October mga ka-angel. Gusto namin mag-hunt o yung tingin ng mga autumn, yung mga fall season, yung mga kulay po ng leaves dito sa area nito, which is very very beautiful po dahil may mga yellow din po yung mga mountain. So alam mga ka-angel, very narrow yung road at ingat po sa pagdadrive. Minsan kinakain ko yung gitna pagka walang kasalubong dahil para masasagi ko na po yung sa right na mga rocks. So ayan mga ka-angel, konting caution lang po pag pumapasok kayo dito dahil always give way, wala pong mawawala mga ka-angel. Kung yung way naman na yun ay yun yung magiging safety ninyong parehong both sides. So ayan mga ka-angel, at highly recommended itong area nito mga ka-angel. It takes only more than 3 hours from Calgary. At kukross kayo ng border of course. If you are a Canadian citizen, no problem, just only bring your own passport. And if you are a permanent resident, just get a US visa, that's it. Passport, Philippine passport kung Pilipino, at saka US visa kung saan nakatatak po yung US visa, that's it. Very maluwag po sa pag-cross po ng byland compare po sa biplane. Kaya tulad po ng ginagawa natin mga ka-angel, explore tayo ng explore sa mga lugar kung saan malapit po sa Canada kung wala tayo sa Canada. So ayan mga ka-angel, at mag-stop tayo dito at may